Hello guys! Kamusta kayong lahat? And ako nandito ngayon ako sa aking trabaho. And makwento ko lang. Alam niyo ba na pag nasa trabaho ako, parang ito yung time na nakakapag-rest ako. Kasi dito sa work ko, tawag nila sa amin ay companion. Caregivers din. Pero iba talaga sa mga caregiver na nag-work sa facility, sa mga hospitals. Sila yung mga tinatawag na CNA or Certified Nursing Assistant. So, sila yung nagbibigay ng pinapaliguan nila yung client or resident. Yung iba pinapakain or inambulate, like mag-walk or nakalagay sa wheelchair, tapos pupunta sila dun sa mga parang mga activity areas, ganun. So, itong sa akin, companion siya. Ang gagawin mo ay sasamahan mo yung client mo. So, I'm a home care aide. Home care aide naman ang tawag dito. Sasamahan mo yung client mo sa bahay. So, more on companionship. Tapos, meal prep. So, if you know how to make pagkain para sa kanila, ganun. So, dapat marunong ka talaga. Tapos, may light housekeeping, pero mostly, hindi talaga namin ginagawang naglilinis. That's not part of our job. Tapos, ang kadalasan talaga na gagawin mo lang ay samahan lang sila sa bahay. Make sure that they are safe. Yan ang number 1. Tapos, kung hindi sila makapag-prepare ng pagkain nila, pwede mo silang ipaglutuan. Ako ginagawan ko ng pagkain ng mga client ko. So, ang kailangan ng mga yan kasama sa bahay. Kung may doctor's appointment sila, pwede mo silang samahan, ipagdadrive mo sila. So, the company will pay for the mileage. Kung ilan yung gaano kalayo yung drive mo. So, meron akong mga clients na ganun, na lumalabas. Pero, pag ginamit mo yung kotse niya, hindi nila babayaran yung mileage mo or yung gas mo. Kasi kotse ng client yung ginamit mo eh. So, ayun. So, pag nandito naman ako, ang ginagawa ko lang talaga, nagkikwentuhan lang kayo. Tapos, i-encourage mo silang matulog para makapag-rest. Kung nasanay naman silang mag-walking, encourage mo naman silang, punta tayo sa labas, maglakad-lakad, ganun. Tapos, minsan bigyan mo sila ng babasahin nila, and then, you will remind them for their medication. So, yung mga yan. Ang isa pang maganda dito, hindi ko naman sinasabing ayoko nang may kasama, pero, dito kasi sa trabaho namin, wala kang kasamang boss. Walang supervisor, wala kang katrabaho kundi ikaw lang at yung client mo. Depende kung yung client mo ay kasama pa niya ang pamilya niya. Pero kadalasan ng mga matatanda dito, nag-iisa sila sa bahay. Busy ang mga tao dito, guys. So, ang ginagawa namin, paano naman nila nalalaman kung may ginagawa kami? Kung paano yung pag-asikaso namin sa client namin. So, meron kaming, syempre online na lahat ngayon, di ba? So, kailangan namin mag-report every 2 hours. Like, ang shift ko is 9 to 5. So, mag-start ang shift ko ng 9, 10, 11, 12. So, yung 9, 10, 11, 12, mag-report ka doon anong ginawa niya. Like, kunwari, pagpasok ko, okay, I said my hellos, we chat, she's having a cup of tea, or she took her medication at 9:30, yung mga ganun. Dapat, maging precise ka sa mga sinasabi mo. Hindi naman nila sinasabi na kailangan yung eksaktong oras na yun, na umiinom siya ng tea. Ilalagay mo yun, 9:51. Hindi. Basta doon sa oras na yun na nandun siya, na ginagawa niya yung mga bagay na yun. Pero ako, kunwari, pag nag-take siya ng medicine,
Nilalagay ko talaga yung exact time. So, mga yun, pati yung pag-use nila ng bathroom, yung pag-assist mo sila, kunwari naligo. Tapos, okay, she's taking a shower and I assist. Mga ganong bagay. So, makikita pa rin nila kung talagang gumagawa ka. So, yung 8 hours na yun, dapat may report ka. It's like, we call it shift report. Tapos, yung mga pagkain na ginagawa mo, kailangan picturean mo and i-post mo. Kahit yung mga activities na ginagawa nila, like nagre-read siya ng book or nag-walk kami, pwede mo siyang picturean tapos i-post mo doon sa shift report mo para makita ng mga bisor mo na okay, ginawa niya nga ito. Even brushing teeth, ganun. Pero pag mga naliligo, wag mo nang picturean kasi medyo sensitive na yon. Kasi yung mga pagkain, kailangan sabihin mo doon kung anong food ang prepare mo sa kanila. And pwede mong picturean, i-post lahat. Kasi nga, syempre wala kayong kasama dito eh. Syempre ikaw, para sa'yo rin yun. Parang safety mo din yun na, you know, hindi mo alam ang mga ano ngayon. Kaya, ayun. So, maganda rin yung ganitong trabaho, pero kailangan talaga mahabang pasensya mo kasi if you're dealing with people who have dementia or Alzheimer's, minsan pag kwentuhan mo nyo, nagkikwentuhan kayo. Tapos, after 1 minute or kakatapos lang ng conversation nyo, magiging yun na naman yung topic nyo. So, syempre, di ba, ikaw ayaw mo ng paulit-ulit. Ayaw natin ng paulit-ulit. So, pero dito sa case na to, hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na, di ba, sinabi ko sa'yo, ganito, no. You cannot say that to them. Kasi, hindi nga nila alam eh. Iba na yung nasa utak nila. Like, ikaw nasa maayos ka pang pag-iisip. Hindi mo pa nakakalimutan yung mga ginagawa mo. Sila, isang click lang. Makakalimutan nila lahat. So, babalik ka na naman sa step 1. Kikwentuhan mo na naman siya. So, ang secret doon ay kailangan magkaroon ka ng mahabang pasensya. Number 1 yan. Pero syempre, we are just human. Minsan, naubos yung PC natin. So, ayun nga, naputol yung video. So, sabi ko nga, sa aming training, ang ginagawa namin, pag, kunwari, yung client ko, gusto ng family niya na mag-shower siya. Kasi hygiene ang number 1 talaga. So, pipilitin mo. Ayaw talaga nila kasi they're in denial. Sasabihin nila na, oh, naligo na ako, ganito, ganyan. Pero hindi naman talaga sila naliligo. Mag-isa. Hindi talaga pwede yung ganun. So, kailangan mo silang samahan. Samahan na parang, bantayan mo lang sila. May upuan sila doon. Tapos, kung pwede mo silang tulungan na i-rub yung back nila, lagyan ng sabon, or shampoo, pwede yung ganun. Basta willing ka, dapat ipakita mo that you are willing to help. Huwag kang arte-arte. Pag maarte ka, huwag kang papasok sa healthcare. Kasi marami kang mai-experience na ayaw mong like, babaho yung tain, mga poops niya, or mga ganito. You know, so, hindi ka pwede sa mga ganun pag maarte ka. So, pag mga ganun, nauubos yung, parang medyo naaano yung pasensya mo. Ako, ang ginagawa ko, I excuse myself. In-excuse ko yung sarili ko. Punta ako ng restroom. I will take a deep breath. Siguro mag-stay ako doon ng 1 to 2 minutes. Then, paglabas mo, you put a smile on your face. Kakausapin mo ulit siya. Pero, wag mong i-introduce agad kung ano yung sinabi mo na ayaw nila. Kasi, hindi nila, alam mo yun, hindi mo sila agad mapipilit eh. Pag once na sinabi niya ganito, ayoko, naligo na ako or something like that. Hindi. So, kailangan, iset mo muna yung mood niya. Kwentuhan mo ulit siya.
Hanggang sa mamaya konti pag medyo okay na, doon mo ulit siya simulan na sabihin, oh, okay, it's time for you to take a shower. And, after your shower, we can go out, eat lunch. So, pero kung minsan, kapag talagang ayaw ng client, kahit gusto ng family, pero ayaw ng client, meron silang karapatang mag-no. And kaming caregivers, wala kaming karapatan na pilitin ka. If you don't want it, then wala kaming magagawa. Ginawa namin yung best namin. Kahit mag-complain ang family. Diba? Kung sila nga hindi nila mapipilit what more pa kaming mga caregivers, diba? So, yun lang. And masaya ako sa trabaho ko. Hindi ko akalain na pag nakapunta ako dito sa Amerika is magiging caregiver ako. Kasi pangarap ko talagang maging flight attendant. Pero siguro ito yung way ni Lord sa akin. Ito yung binigay ni Lord sa akin. So, mahal ko ang trabaho ko and I'm grateful and thankful. Sana kayo din. Bye!